Morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 21, 2022. Napanood po natin ang hearing sa Senado tungkol po sa pagkakaaresto kay PRRD. Tinanong po si General Torre kung bakit minadali niya ang pagpapadala sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong PRRD. Ang sagot po ni General Torre, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay sapagkat kailangan niya pong madala agad sa competent judicial authority ang dating Pangulo ayon sa itinatadhana ng Article 125 ng Revised Penal Code. Ano po ba nakalagay dito sa Article 125 Revised Penal Code? Ito po yung mga tinatawag na warrantless arrest. Yung naaresto ang sino mang akusado ng walang warrant. At mayroon pong kondisyon kung po bakit ang isang tao under Article 125 of the Revised Penal Code ay dapat maaresto ayon sa rules of court. Ito po yung una dyan, yung nahuli ka sa paggawa ng krimen. Pangalawa, kung ikaw ay takas na bilanggo o kaya naman yung tinatawag na hot pursuit. Kung gumawa ka ng krimen, nahuli ka, tumakbo ka, hinabol ka. So, yan po ay mga kondisyones na kung saan pwede kang hulihin ng warrant, ng walang warrant. At kapag nahuli ka, ayon po sa rules, dapat dalhin ka agad sa korte. Yan po, o sa piskalya. Sapagkat mayroon pong itinakdang oras depende sa bigat ng kasalanan. Halimbawa po, 9, 18, or 36 hours. Depende po. So, kailangan sa mga oras na yan, madala ka sa competent judicial authority, sa korte o kaya sa piskalya para masampahan ka ng kaso at makapagpiyansa ka agad. Kapag hindi po nagawa yan, pwede pong kung lumampas sa ganong oras, pwede pong maidemanda ang pulis na umaresto sa iyo ng illegal ng arbitrary arrest. So, yun po yung sinasabi ni General Torre at gusto na palabasin doon. Kung hindi niya agad madala sa Netherlands, sa The Hague, si PRRD, pwede siyang kasuhan ayon sa Article 125 of the Revised Penal Code. So, ang punto po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kinikilala pala ni General Torre ang batas ng Pilipinas. Kasi yung Article 125 na sinasabi niyang dahilan kung bakit nagmamadali siya na dalhin sa The Hague, Netherlands, in accordance with Article 125 of the Revised Penal Code, then that is an admission that he recognized the Philippine laws. Ngayon, kung kinikilala ni Torre ang Philippine laws, bakit kinikilala nila ang jurisdiction ng Netherlands o ng ICC? Another thing, even
the law of the Statute of Rome under Article 59, sinasabi doon na kapag inaaresto, kailangan mong kapag na-aresto in accordance with the warrant of arrest issued by the ICC, assuming there was a warrant issued by the ICC against PRRD, Article 59 of the Statute of Rome states na kapag nahuli mo based on that warrant issued by the ICC, dalhin mo sa yung nahuli mo, yung akusado, dalhin mo sa local, sa competent judicial authority of the local state. Na dito nga sa atin, ibig sabihin, sa Korte ng Pilipinas. For the court to determine whether the arrest is valid and to ensure that the accused was accorded with his constitutional rights under the local state. Dito sa atin, yun nga, kailangan i-comply mo yung Article 125 in consonance with the rules of court to that effect. Pero yun din, hindi sinunod ni Torre. Both the ICC rules and our laws. And yet, pinagpipilitan ni Torre na yun ang dahilan kung bakit nagmadali sila na dalhin agad sa Dahig, Netherlands, si dating Pangulong PRRD. Another thing, yung sinasabi nila na kasi ayon sa Article 125 of the Revised Penal Code, kailangan ko madala agad eh. So that means na walang warrant issued by the ICC. Kasi kung hinuli ka in accordance with the warrant of arrest issued by competent court, ang gagawin mo po, wala nang oras na itinatakda doon. Ang sinasabi ng korte, pag nahuli mo, sinasabi ng rules, pag nahuli mo ang isang akusado by virtue of a warrant, you bring him to the nearest police station. Pinakamalapit na istasyon ng pulis mula doon sa lugar kung saan nahuli mo itong akusado by virtue of the warrant. Tapos ang police station na yon, sila ang magko-coordinate doon sa police kung saan may jurisdiction yung korte na nag-issue ng warrant para makagawa sila ng return of warrant, ma-inform yung court na nahuli na namin yung pina-aresto nyo at ma-schedule for arraignment yung tao. At kung gusto niya, mag-file din naman agad ng bail. So, in other words, yung binabanggit ni General Torre 125, Article 125 of the Revised Penal Code, presupposes that there was no warrant of arrest issued by the ICC. Otherwise, kung meron kasi, hindi na niya pagpipilitan na kaya namin binilisan dahil baka mabayulit namin yung Article 125 of the Revised Penal Code. So yan po yung katwira ni General Torre na isang pambubudol po kasi hindi naman tama talaga yun. Tinatanong, makita natin sa video, sinasabi ni PRRD, mali ito. Sino ba pinakamataas na dito na pwedeng kausapin? Ay, hindi, ako nang pinakamataas dito. At kung hindi ka sasama, hihilain ko yan, papuntang aeroplano. Sabihin, pepersahin ng isa kay sa aeroplano para madala sa ICC. So yan po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Ang surrounding circumstances. Ngayon, ang sinasabi naman ng ating Pangulo, hindi natin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Pero kung yung warrant of arrest na inisyu ng ICC ay padadaan sa Interpol,
obligado tayo makipagtulungan. Kasi baka hindi na tayo tulungan ng Interpol pag request sila na arestuhin yung tao, si PRRD. Hindi na tayo tulungan ng Interpol, kaya obligado tayo. Kalukuhan po yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sapagkat inuulit-ulit po natin, if the ICC has no jurisdiction over the Philippines, because we are no longer member of the Statute of Rome, sa Magatwid, the warrant of arrest issued by the ICC is void for lack of jurisdiction. So kung void yung warrant na yan, kahit ipadaan yan sa Interpol, void pa rin yan. So kung if it is a void, kalukuhan on the part of the Philippine government to cooperate with the Interpol to implement the warrant which is a void ab initio. Walang bisa sa simula pa lamang. Bakit mo ipa-implement? At nasaan ang legal obligation doon na makipagtulungan ang pamahalaan ng Pilipinas kung wala namang bisa yung warrant na yun ay patutupad? Di po ba? Tarantaduhan yan on the part of the President of the Republic of the Philippines. Hindi po pwedeng gamitin niya ganyang katwiran. Ay kasi, ang nakiusap Interpol eh. Hindi ka natin kinikilala kay Sisi, pero ang nakiusap Interpol, tayo pwedeng tumanggi. Kalokohan po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ang ibig sabihin po niyan, pampuputol na naman sa bahagi ng bangag na Pangulo. Panluloko. Nagbibigay ng katwiran na akala mo kapani-paniwala. Pero sa atin na medyo alam natin yung mga bagay na ito, hindi tayo maluloko. At ito po ang ating ipinaliliwanag sa sambayan ng Pilipino, na ginagago po tayo ng sarili nating gobyerno. Ang masakit po dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ayon mismo kay John B. Cremulya, plinano nila, plinano ng core group. Sino ang membro ng core group? Si Marcos, si Anyo, si Remulla, at si Teodoro. Ikaw, Teodoro, tangina mo, naturingan kang abogado, magaling. Sekretary ka ng National Defense, kung saan tungkulin mong pangalagaan ang soberenya ng Pilipinas. Tungkulin mong pangalagaan ang mamamayan mula sa mga foreign invaders. Ikaw pa mismo nagplano na yung dati mong amo, yung presidente ng Pilipinas dati, kung saan nanilbihan ka rin bilang National Defense Secretary, napaka-traitor mo. Akalaan mo, isa ka sa nagplano, di umano, para hulihin at i-deliver sa ICC ang dating Pangulo. Katulad mo rin si Anyo, mga hayop kayo. Nasuhulan kayo ni Marcos. Magkano? Teodoro, Anyo. Magkano isinuhol sa inyo? Mga pautang ina nyo. Ang kakapal ng mukha nyo, hindi na kayo nahihiya. Sumisweldo kayo ng pera ng sampayan ng Pilipino. Mga adik ba kayo? Bangag na rin kayo katulad ng Pangulo? Mga gago kayo. National Defense Secretary, National Security Advisor, kayo mismo magpapadala ng dati nyong amo, ex-president sa ICC na alam nyo namang walang jurisdiction. Hindi kayo makatanggi. Bakit si Guevara, yung Sultan tumanggi na ipagtanggol kayo sa Korte Suprema?
Bakit si Minardo Guevara, yung Solicitor General, sabi niya, hindi natin pwedeng ipagtanggol kayo sapagkat ang paninindigan ng Solgen, walang jurisdiction ng ICC. Pinadala niyo roon. Ba't pagtatanggol? Kasalanan yan. Sa bahagi ninyo, mga putang ina nyo. Ikaw, Gibo, hanga pa naman ako sa'yo. Nung kumandidato kang Vice President Bayani, binoto kita. Kahit alam kong hindi ka mananalo. Bilang pagpapakita ko lang simbolo na karapat-dapat ka sa posisyon na tinatakbuhan mo. Kahit alam ko hindi ka mananalo dahil hindi ka naman kilala talaga. Pero tama lang pala na hindi ka pagkatiwalaan dahil taksil ka. Putang ina mo. Gibo, Chodoro. Hayop ka. Katulad din ni Anyo. Noong panahon ni PRAD, ikaw Anyo, Secretary of Local Government. Bakit ngayon bumaliktad ka? Magkano binayad sa iyo ng bangal na Pangulo? Anong klaseng gobyerno to? Lahat ng mga tao sa gobyerno, bangag. Lahat ng mga tao sa gobyerno, mga taksil sa bayan. Dahil lang babayaran kayo ng pera. Wala nang matino. Sige, bara lang. Mag-isip na kayo. Para kayong mga gago. Alam nyo mali ang sinasabi ng Pangulo. Sunod-sunuran kayo. Dahil Commander-in-Chief nyo. Kahit ipapatay ang mga tao sa Pilipinas, papatayin nyo, susundin nyo. Dahil Commander-in-Chief ang nag-uutos sa inyo. Katulad, ikaw Marbel, ikaw Torre. Mga aso kayo ng bangag na Pangulo. Mukha na rin naman talaga kayo mga adik eh. Akalain nyo, nagagawa nyo yan sa dating Pangulo. How much more to a very lowly citizen? Kayo na inaasahan ng sambayan ng Pilipino na magtatanggol sa kanila. Kayo pa mismo ang taksil sa bayan. Hindi ito usapin basta ng isang taong si Pangulong Duterte. Usapin ito ng prinsipyo, usapin ito ng palisiya. Bakit sa Israel, yung kanilang Prime Minister at yung Defense Minister mayroon ding warrant? Dahil ayaw ng Israeli government na i-deliver yung kanilang Prime Minister sa ICC. May nagawa ba ang ICC? Wala. In the same way na gano'n din sa Russia kay Putin. Sa Pilipinas, walang magagawa ang ICC kung hindi natin sila kinikilala at walang foreign element na pwedeng umaresto ng mamamayang Pilipino. Ex-president as that, without the government of the Republic of the Philippines conceding, cooperating with that foreign entity. Kaya itong si Marcos, putang ina to, bangag kasi, walang utang na loob. Siya mismo, yung core group, sabi nga ni Remulla, ang nagplano para hulihin at ipadala, ipakulong sa Netherlands. Ang layunin lang naman nitong bangag na Pangulo ay manatili habang buhay sa kapangyarihan. Kaya kailangan niyang alisin sa landas ang mga Duterte. At ikaw Anyo, ikaw Remulla, ikaw Chodoro, nagpapagamit kayo, mga putang ina nyo. Nagpapagamit kayo. Bakit? Dahil sa pera. Dahil pinangakuan kayo na mananatili kayo habang buhay sa kapangyarihan nyo na tangan ngayon kung tuloy-tuloy din na maging diktador si PBBM. Pero nagkakamali kayo. Hindi magtatagal yan.
there will be a time na babagsak yan, katulad ng kanyang ama. Itong mga Remulla, noong panahon ni Marcos Sr., bata talaga ni Marcos si Johnny Remulla, yung tatay ni John Vic at ni Boyeng. Talagang mga human rights violators yan sa Cavite. Kaya talaga wala tayong mga maasahan dyan. Talagang mga hindi lang tota yan, aso yan. Pero unexpected yung ginawa ni Anyo at ni Gibo. Panibagong recruit ito sa sindikato ni PBBM. Yan si Marbel, yan si Tori. Si Tori mukhang halimaw na. Ikaw Tori, ang yabang-yabang mo. But there will be a time of reckoning. Tandaan mo yan, Tori. Ang masama dyan, pati pamilya mo, kawawa, wala silang kasalanan, pero dahil sa kagaguhan mo, nadadamay ang pamilya mo. Isinusuka ng sambayan ng Pilipino, ikaw at ang pamilya mo. Kawawa sila. Huwag natin isali. Sana hindi sila. Panawagan po natin, huwag naman natin isali yung mga anak, mga apo. Di baling makarma to the max si Tori at si Marbel. To si Marbel, adik to eh. Pinagtatanggol nito, mga adik. Magsabo ka ng pulis, sundalo, hindi raw pagiging adik yun. Okay lang. Kasi energizer pa. Saan ka nakakita ng ganun? Ito ngayon ang Pilipinas is a narco republic. Simula sa mga opisyalis ng pamahalaan sa presidente mismo down to the citizenry na mga gago ay mga adik. Kayo silang namamayagpag. Galit kayo kay dating presidente sapagkat napapatay ang mga adik at mga pusers. Ngayon, tuwan-tuwa kayo kasi itong mga adik at mga puser ang pumapatay sa mga inosenteng mamamayan. At ipinagmamalaki nyo yan, bangag na Pangulo. Pinagmamalaki ni Marvin yan, at saka ni Tori. At saka ng mga kakampi yung congressman at mga senador. Pero hindi masyado sa Senado eh. Mas matino-tino ang mga senador eh, compared to congressman. Itong lower house talaga malala. Yung kay Barbers, kay Fernandez, Luistro, lahat, Ortega, mga gago. Kahit ito siya banting gago. Bakit nagiging sunod-sunuran kayo sa bangda Pangulo? Dahil sa pera. Pera ng sambayan ng Pilipino na pinamibigay sa inyo. Kawawa ang mamamayang Pilipino sa mga ginagawa nyo. Pero tayo po ay naniniwala na may hangganan yan. Mga pare ko, may hangganan yan. Hindi matagal yan, hindi katulad kay Marcos Sr. na tumagal ng 20 years. Ito sa PBBM, baka hindi natin makatapos hanggang 2028. He would be ousted. Ginagawa ng gobyerno ngayon, pananakot. Merong isang pulis na nanawagan na huwag matakot magsalita laban sa gobyerno kahit ikaw ay nasa active. Anong ginawa ni Marbel? Kinasuhan at pinalabas pa na itong tao na ito ay may mental disorder. Pakinggan nyo yung kanyang sinasabi sa kanyang vlog. Kung may mental disorder ba siya. Tama naman ang sinasabi niya. Kung baliw yun, hindi makakapagsalita ng tama yun. Pero tama sa mga sinasabi niya. Tinatakot nyo lang ang iba na huwag gumaya, kaya kinasuhan nyo agad. Yan ang totoo.
Pero hindi nyo mapipigilan ang mga matitinong pulis at sundalo. Ang katakutan nyo pag nagsalita sabay-sabayan at nag-aklas siya, nagrebelde laban sa inyo. Kayo naman, hindi lang kayo didemanda, kukulong pa kayo agad. Sapagkat kung sino man ang papalit sa bangag na Pangulo, by way of EDSA 3, dapat magdeklara ng revolutionary government. At alam nyo na, pag revolutionary government, pwede rin kayong damputin. Ikulong agad katulad ng ginawa nyo kay PRRD. Mangyayari yan. Mangyayari yan. Kaya huwag kayong kampante. Yang pananakot na yan, mas lalo lang yan nagpapalala sa sitwasyon. Kasi ang mga nagmamahal sa bayan na mga Pilipino, the more na tinatakot nyo, the more na nagsisikap yun para matanggal kayo to the risk of their lives. Bakit? Sapagkat sa paniniwala nila, yun lang ang paraan para maprotektahan ang mamamayang Pilipino. And they are willing to risk their lives. Kayo, wala kayong ipinaglalaban. Ang ipinaglalaban nyo ay yung kasakiman nyo. Dahil napabayaran kayo at dahil sa kasakiman nyo na manatili sa kapangyarihan for life. Iyon ang ipinaglalaban nyo. Whereas yung ipinaglalaban ng marami na sinasabi nyo mga fake news makers, mga trolls, ay ang katotohanan at para sa bayan. Kaya hindi nyo kayang takutin ang ganitong uri ng mga tao. Marbil, Marcos, Remulla, Gibo, Teodoro at Anyo. Hindi ko akalain, Anyo, na ikaw pala ay gago katulad ni Gibo. All along, we expected you to be one of the best officers of the Republic. Pero hindi pala. Sasabihin nyo, tungkulin nyo na sumunod sa chain of command, right or wrong, kagaguhan. Bakit ang Solgen? By the mandate of the law, the Solicitor General is the official counsel of the government. They are there to defend in court any government officials sued in court by reason of and or in connection with their official duties. Nevertheless, nanindigan si Guevara. Ang sabi niya, kapag dinastify niya ang ginawa ni Tory, yung bangag na Pangulo ni Bersamin, itong si Bersamin, isa rin to, na turingang Associate Justice, naging Chief Justice pa yata ng Supreme Court ito. Di mo naman masasabing bobo, pero sunod-sunuran sa bangag na Pangulo. Dahil adik na rin siguro ito. But more likely, mas naniniwala tayo na nasusuhulan ito. Sabi nga ni Guevara, to defend them is inconsistent with the firm belief or stand legal opinion of the OSG that ICC has no jurisdiction over the Philippines. Pinadala nyo sa ICC yung tao kapag ipinatanggal kayo, pinadala nyo sa ICC si PRRD. Pag ipinagtanggol kayo ng OSG,
It means that the OSJ is recognizing the jurisdiction of the ICC katulad ng mga bugok ng paniniwala. Bakit? Sapagkat kung pagtatanggol kayo ng Solgen, ibig sabihin, inaayunan niya na ipadala si PRRD sa ICC. Sa makatwid, kinikilala niya na may jurisdiction ang ICC. Sabi nga niya, wala nga jurisdiction eh. So tama yung sinabi niya sa Supreme Court. This office cannot effectively defend on these people, the respondents. Sino respondents? Si Bersamin, hindi kasama si Marcos kasi under the Constitution, the President cannot be sued. So here, he is represented by Bersamin as the Executive Secretary. Si Marbel, si Torre, si Remulla in his capacity as Local Government Secretary. Pinadala nila si PRRD sa ICC. So in effect, kung ipagtatanggol ng Solgen yan, the implication is the Solicitor General is recognizing the jurisdiction of the ICC, and that is inconsistent with the firm stand of the OSG that ICC has no jurisdiction over the Philippines. Salute, Solgen Ibarra. You did it right. Hindi katulad itong mga bugok na katulad ni Kibo, ang kapal ng mukha, ni Anyo, at ng iba pa diyang mga congressmen, mga officers ng military at ng PNP na sumusunod sa bangag na Pangulo kahit alam nilang bangag na nga, hindi marunong mag-isip, sinusunod pa rin dahil sa pera. Huwag niyong sabihin na dahil sa loyal kayo sa Constitution, huwag niyo kaming lukuhin, Anyo, Chodoro, o lahat ng mga generals dyan. Because loyalty to the Constitution does not mean blind loyalty to your commander-in-chief na isang bangag. Loyalty to the Constitution is loyalty to the genuine interest of the Filipino people. Yung presidente is only representing the Filipino people for the good, for the general welfare. So much so that when that president is proven to be no longer serving the general welfare, wala nang moral and legal obligation ang PNP at ang armed forces to follow his order. Kasi ang utosan ay magiging kapahamakan na ng sambayan ng Pilipino. Take note na yung ginawa kay PRRD, it is not a matter of individual concern. Simbolo lang dito si PRRD. Yung ginawa kay PRRD, it can be done to every Filipino if we should not stop these practices, malpractices ng bangag na Pangulo at ng kanyang kasabwat sa sindikato. Because the real motive of the president here is to perpetually stay in power. Political. Talagang political motive ito. Alisin sa landas si PRRD at hindi lang, pati si Inday Sara. Alisin sa landas nila nang sa gayon magawa ang gusto nilang gawin sa sambayan ng Pilipino, magnakaw ng walang habas, manakot sa mga mamayan na mga kritiko sa kanilang masamang gawain. At ang masama dito, the whole government, except perhaps yung matitinong membro
ng judiciary ay hawak na nila. Itong mga rank and file na mga pulis at mga military, maraming ayaw. Nagiiyakan pa nga eh. Ang problema lang talaga, hindi rin sila makapalag kasi bawal sa kanila. Pero mga kapulisan, mga military, gayahin nyo itong sino to, Puntanilla ba to? Magsalita kayo kasi pag marami na kayo, sabay-sabay na kayong nagsalita, matatakot na rin yung mga superior nyo. Ang totoo sa ngayon, nakikiramdam yung mga yan. Kung kayo rank and file ay papalag o hindi. Pag hindi kayo pumalag, lalong lalakas ang loob ng mga yan para pahinain yung ating mga moral fiber para hindi na tayo pumalag kailanman. So, ang ating pong advice sa mga matitinong, alam natin marami kayo dyan sa military at police. Marami kayo dyan. Kung mga 80% yan mayroon. Mga 10% lang, 5 to 10%. Kailangan medyo mga matataas mga ranking ito ang kakampi ng bangag na Pangulo. Kaya naman sila kumakampi, nasusuhulan sila. Yan ang totoo. Ngayon lang nangyari yan sa PBBM administrations na yung mga general ng armed forces pumunta sa Congress, nagpag-usap kay Tambaluslos. Ano ibig sabihin nun? Mahina ang 10 milyon. Mahina ang tag-1 bilyon na pinamigay sa kanila ng dumalaw. Hindi naman nila ikukwento yun, siyempre. Pero ang totoo nun, that was a pledge of loyalty to Tambaluslos, to Marcos, at whatever cost. Pagbigyan lang sila. Ngayon, ang pambili ni Marcos sa rank and file, o sige, dagdagan natin ng 350 subsistence allowance sa military at police. 350 daily. Malaki nga naman yun. 300 times 30 days. Magkano yun? 9,000 increase. Dadaanin po tayo sa ganun. Pero pabagsak ang Pilipinas. Kasi kapag naghirap ng mamamayan, magre-rebelde yan. Tandaan nyo. At magkakagulo po. Magkakaroon ng civil war. Mapipigilan lang yung civil war na yan kung ang mga military ay kumampi sa sambayan ng Pilipino. Kaya ito ang ating panawagan sa military at sa pulis. Yung inyong loyalty sa saligang batas na sinasabi nyo, loyalty sa inyong profesyon, that is loyalty to the genuine interest of the majority of the Filipino people. Kaya kung ang kasalukuyang gobyerno ay hindi nagsisilbi sa tunay na interes ng sambayan ng Pilipino, wala po kayong tungkulin na maging tapat, maging loyal sa kanila. Dahil ang loyalty nyo to the Constitution is loyalty to the general welfare of the majority of the Filipino people. At dapat maliwanag sa inyo yan, dapat iyon ang paninindigan nyo to the risk of your lives, kasi iyon ang sinumpaan nyong tungkulin. Iyon po ang sinumpaan nyong tungkulin. Hindi ang ipagtanggol, hindi ang pagsunod sa isang adik at bangag na Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang habas na nagnanakaw sa kaban ng bayan, na siyang tunay na nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino.
na siyang tunay na naglalagay sa alanganin ng seguridad ng bansa externally and internally. Wala kayong tungkulin sa isang bangag na Pangulo na nagpapalakas sa mga adik, nagbibigay ng kapangyarihan sa mga adik at mga posers. Wala po. Military soldiers and PNP elements. Kawawa po ang ating bayan na inyong sinumpaang protektahan kung patuloy kayong sumusunod sa utos ng bangag na Pangulo. Pansamantala po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, marami pong salamat.